Naimbag nga bigat yung kakabsat. Ako si Lynn, OFW dito sa Hong Kong. So for today's video, samahan niyo ko at magluluto nga ulit ako ng breakfast ng aking amo. At kung matagal na kitang followers, alam na alam mo na hindi talaga ako nagluluto ng dinner, puro breakfast lang talaga. So ngayon nga ay bibigyan ko si amo ng shrimp. Linagyan ko lang ito ng pepper at saka asin, tapos prinay ko lang siya konti. And then nag-slice na nga ako dito ng onion at haluan ko ito ng itlog. Yun na yung breakfast ni sir. Ito namang broccoli na may stem ay iboboil ko lang to, tapos isasama ko to sa lunch niya. So binoil ko lang to ng mga 3 to 5 minutes and then hinango ko na. Dito nga ay hinahanda ko na yung lunch ni sir muna. Maya-maya ko na gagawin yung breakfast niya kasi meron pa naman akong 1 hour 30 minutes. So bale ito pala yung hinanda ko na lunch nila. And then dadagdagan ko ito ng fresh na cucumber. Ito yung ginawa ko, alam nyo ba guys, na nakita ko lang to sa internet and then ginaya-gaya ko lang. And then niro-roll-roll ko lang siya ng ganito para maiba lang. Para magkaroon lang ng ibang itsura yung lunch ni sir ko. Mahilig kasi yan sa pipino at saka ito yung combination na maganda doon sa shrimp. Para kapag medyo may mayroon kasing kahit papano may lansa rin yung shrimp eh. Ito kasing cucumber na to, ito yung parang magpapaalis dun sa lansa pag sinabay niya itong ikain dun sa shrimp. So bali araw-araw nga ay rotation lang yung aking paghahanda ng lunch niya, kung ano lang yung maisip ko at kung bigla-bigla na lang na kung ano yung ihahanda ko, bahala na. Basta ang maganda is maganda siya sa mata. Yun talaga yung parang gustong-gusto ng amo ko kapag nag-prepare ako. Pagkatapos nga niyan ay maghahanda na rin ako ng kanyang breakfast. Pagkatapos kong ihanda yung lunch, ay eto ang naisip kong ipakain sa kanya ngayon. Nag-steam ako ng pumpkins. Bale, siya lang pala yung ihahandaan ko ng breakfast dahil yung alaga ko ay dadalhin niya yung baon niya at doon na siya sa work kakain ng breakfast niya. So dito nga ay hinugasan ko na yung mga nagamit ko kanina para maya-maya mga ay makapagpahinga pa rin ako. Dahil nga ang pagluluto ko dito ay nagsisimula ako sa 6 at ang kain ng sir ko ay 7:50 ng umaga. So dito ko nga ay ihahanda ko na nga yung breakfast ni sir. Yun nga yung onion na meron siyang itlog. Bale, tinanggal ko lang pala yung isang dilaw ng itlog. Ayaw kasi nila at mapapansin nila na sobrang dilaw nung niluto ko kapag nilagay ko yung dalawang egg yolk niya. Isang egg yolk lang talaga yung nilalagay ko sa mga niluluto ko. So habang nga nagluluto ako ay kinakain ko na yung natirang broccoli kasi medyo mainit-init pa. Sinasabay-sabay ko na rin to para mamaya pagpunta ko dun sa kwarto ay busog na ako. Dito nga din pala ay ihahanda ko na rin yung para sa juice niya. Araw-araw pala dito sa bahay namin ay umiinom nga yung amo ko ng fresh juice. Pinaghalo-halo ko lang talaga yung 3 klase ng prutas. Tapos meron siyang celery. Tapos hindi ko talaga tinatanggal araw-araw yung pinipigaan ko siya ng konting lemon dahil maganda daw ito sa katawan nila. So dito nga ay nag-stir fry na nga ako ng onion habang kumakain ako. Kaya nga nang sabi ko baka may mambash sa akin dyan, wag kayong mambabash, nagugutom talaga ako dyan kasi hindi na nga ako masyadong kumakain ng dinner. So saglit ko lang tong lulutuin kasi ilalagay ko siya doon sa may palayok namin na nag-i-stay yung init niya. Baka kasi pag na-overcook ko to ay magiging overcook na rin siya kasi nga ilalagay ko nga siya doon habang nga hinihintay ko yung pagbaba nila. So marami ang nagtatanong sa akin na sobrang dami ko namang hinahanda, ang hirap-hirap namang ihanda yung mga pagkain ng Chinese. Mali po kayo dyan. May mga amo po na ang kinakain lang talaga nila is bread or di kaya boiled egg or isang fried egg. Yung iba naman ay hindi talaga kumakain ng breakfast. Ito kasi talagang amo ko ay breakfast lang talaga yung kinakain nila dito sa bahay. Tapos nung pagdating ko ay eto nga yung mga tinuro sa akin, inimprove ko na lang. Unti ay dinagdagan ko ng dinagdagan at pinaganda ko ng pinaganda yung kanilang breakfast. So ngayon guys, sa totoo lang, yung papalit sa akin talaga ay medyo nagre-reklamo talaga siya dahil sobrang daming ang breakfast na nire-ready. Sabi ko naman ay kapag nasanay ka ay kahit nakapikit ka talaga ay madali mo na lang tong gagawin. Kasi more on steam lang naman yung kinakain ng aking mga amo. Pagkatapos nga niyan ay ilalagay ko na siya dito. Alam nyo ba na tong stove namin na to ay nag-i-stay yung init ng mga pagkain. So kapag ganun ay nilalagay ko na siya dito para mamaya ay kakain na lang sila at isa-serve ko na lang. Pagkatapos nga niyan ay lalabas na nga ako dito sa sala namin para magbukas na ako ng mga bintana at mga kortina. So kapag ganito nga na umaga ay hindi ko muna binubuksan itong manipis na kortina namin para hindi mag-direct yung tama ng init dito sa mga sound system na pag-aari nga ng sir ko dahil importante ito dahil gamit na gamit ito kapag may party. Pagkatapos ay binubuksan ko rin yung main door namin. Dito nang gagaling yung hangin kaya dito ako tumatambay ng saglit habang
naghihintay ako ng paggising nila. Pagkatapos ay sinasarado ko lang yung screen dahil nga dito sa area namin ay bulubundukin, ay marami talagang mga insect na papasok sa bahay kapag hindi mo talaga sinaraduhan. Pagkatapos nga yan guys, habang hinihintay ko nga yung aking amo ay dito na nga ako magbabasa ng mga chat at mga email sa akin. So kung hanggang ngayon ay hindi pa rin kita nare-replyan ay siguradong natabunan na ang iyong message at siguradong hindi ko pa talaga yan nababasa or minabasa ko na pero hindi ko pa siya kayang sagutin ngayon. Tapos kung napapansin nyo nga, ang hilig kong magyuyugyug ng paa ko, lagi na lang talaga akong sinasabihan ng mga kilala ko na hindi daw ito maganda pero minsan hindi ko na talaga siya kayang tanggalin, parang mannerism ko na talaga. Bale 30 minutes nga yung nilalaan ko every morning para magbasa, mag-reply at mag-isip nga ng ipopost ko na content. So dito nga ako nag-i-spend ng time at pagkatapos niyan ay papakainin ko ng aking mga amo at gagawin ko na nga ang aking trabaho bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. So ngayon nga meron nga akong nabasang mga basher ko na. Nagkakaroon na rin ako ng mga basher guys kasi nga hindi agad ako nakakapag-reply o kaya ay hindi ko talaga sinasagot yung mga ibang katanungan kasi paulit-ulit na lang. Nasa vlogs ko naman po lahat yung mga katanungan pero minsan napakatamad din talaga nilang mag-view. O siya, hanggang dito na lang muna. Follow my page for more.